Ma, lapit na ng birthday ko. Ano po kayang handa ko? Cake? Cupcake? O donut? Nak, hindi ko pa kaya eh. Hayaan mo, sa susunod, makakabili rin tayo niyan. Ma! Nakikita niyo po ba ang nakikita ko? Malambot! Iba-iba ang kulay! May feeling! Mukhang tama ang tamis! At higit sa lahat, abot kaya! Happy House Donuts. Happiness begins with one sweet bite. Soft and fluffy dough, bright and colorful delights. Perfect for kids and kids at heart. Filled with rich goodness and coated with the right balance of sweetness. Mula eskwela, trabaho, hanggang tahanan, kasama mo ang Happy House Donuts. Dahil minsan, hindi kailangan maging mahal para maging espesyal. Paghahanda sa mga tray, ilalagay ng mga donuts, yung mga display. Araw-araw yun, parang pinaka-routine. Depende sa araw, depende sa date. Ano po pinakamalaki? Kasi pag pinakamalaki siya, usually pag payday. At saka pag Friday, Saturday, Sunday. Pero pag ordinary day, konti lang. Pag ordinary, ilan po yung mga donuts? Usually 4,000 to 5,000. Ang pinapadigil yung Madami. paano po kapag peak season? 6,000, 7,000. Ubus po talaga yun? O may remaining din? May throw away naman. Pero minsan naman nauubos. Siguro mga 40 ang pinaka, 40. Tapos then, minsan 60, ganun. Pinakamarami namin sa 200 na. Mas mabenta yung ni Paso, saka yung Linggo, simbahan po. Madalas po, ang estudyante po ang bumibili po dito? Or mga Kadalasan may mga bata kasi may mga pambata siyang donut. Iba-iba. Minsan 13, ganun. Ano po pinakamadaming tira? 14. 15, ganun. Mga 20. Sa araw, minsan nasa 10, 15, ganyan. Pinakaano nila. Tapos binabalik niyo po yun? Pinapalitan nyo yung pinababasan na yun. Bago na ulit. 1,000, yun. Minsan naman, less than 1,000. Minsan naman, sold out. Kasi pag walang student, wala rin kami masyadong Tapos, pag may mga rally-rally, mga ganyan-ganyan, inaano namin na wag muna kami deliveran kasi nakadepend kami sa sa mga student, pasok mga student ganun. Naka-challenge sa akin. Minsan pag yung matumal, parang ko magbenta. Minsan, hindi araw-araw mabenta, hindi araw-araw. So, parang nakaka-stress minsan. Siyempre, baka ka ng benta. Sa delivery, pag yung wala pa ang delivery, siyempre, hindi mo alam kung may titinda ka o wala. May nag-training dito pero wala na siya. Yung as in sa company nito, training siya. Kayo po, Hindi, saan ako Pero nag-training ako kay Prutas. Then, kay Bocador na may training ako dyan. Dito wala akong training. Oo, yung sa una, pangalawang araw mo, titrain ka po. Ito yung gagawin mo sa papel. Dito may i-install ganito, amount. Sa Happy House, medyo mas masa yung presyo niya. Pero kung sa taste naman, halos parehas din. Saka mas kilala na siya ngayon. Dati kasi di-deliver lang sa 100 na. Ngayon, medyo marami na akong deliver. Marami na rin order. Way back, yung bago pa lang to. Based on experience ng katrabaho ko, pero wala na din siya ngayon. Inalok niya daw yung customer. Tapos, ewan ko kung totoo. Sabi niya, ayaw ko niyan kasi yung mga donuts sa palengke. Sabi daw gano'n. Pero matagal na yun. Pero dito naman is mabenta na din naman. At saka before dati, yung dough niya kasi is parang matigas.
Then, nagreklamo kami kasi yun, nabago na. Kasi parang feeling ko, pag diniliver siya, kadideliver lang. Tapos pagdating ng hapon, is parang baho na siya. Tapos nung nagano naman kami, in-action niya naman nila. So, kahit na malambot pa rin yung tinapay niya. Yung nakaraan, yung ito nila, yung choco butternut nila, hinap lang nila. Diba yung nauna ganito buo? Tapos yung, parang hinap nila, yung ibabaw na lang yung may katulad ng paneta to. Oo, tapos mabenta sa amin yun, tapos sumina siya, tapos ayun na naman, bumalik na naman. Siguro napansin din nila na parang Pero bestseller yan yung tapos nung hinap lang nila yung Coke, yun, naghina. Ang kaunahan, syempre, yung affordable yung niya. Then, kahit po paano, kilala na rin naman siya. Hindi naman siya mahuhuli din dun sa ibang mga donuts na At tapos, mura kasi siya. Alam niyo yun, yung parang masa lang siya. Hindi kasi alam niyo naman yung mga ibang donut mahal talaga sila. So, syempre, ang pinaka namin dito, parokyano namin dito, yung mga estudyante, yung mga nanay na nag-grocery. Bale, binabalik-balikan din po kayo dito. Yes, Bukod po sa mga estudyante po, may mga pamilya din pong Na? mga bumibili din po dito. Oo, yes, family nga. Lalo po yung mga bata, hinihila yung mga meat daddy nila para may Paminsan-minsan lang po kapag may okasyon or celebration. Trinay ko siya kasi makita ko yung price, mababa yung price. Tapos, yung atsurang donut, kaayaan. Kaya, parang nag-type sa akin, parang happy house. Happy house din. So, from the word itself or from the brand name itself, happy house din. Kapag nakakain ka ng happy house donut, magiging masaya ka kasi, of course, bukod sa bababang presyo, masarap siya. Kaya parang kahit wala ka ng pera or kahit may pera ka, magiging saya ka kasi yung presyo is masarap. Dunkin' Donuts. Sa tingin nyo po, kung irarank nyo po yung mga donuts, pang ilan po yung Happy House donut? Pangalawa. Paano po yung mga Mr. Donut po? Hindi ko kasi masyadong gusto yung Mr. Donut kasi man. Ano po yung kaibahan niya sa Happy House donut? Yung Happy House Donut kasi, sakto lang siya sa panlasa ko kasi hindi naman ako masyadong ngayon sa kanal. Siyempre pag sabi ko to, mas tataas din yung presyo nila. Pero siguro yung quality yung flours nila. Para makasabay sila sa iba. Kasi ganyan sinabi ko, si lasa and yung quality ng dough. So, feeling ko, yung Happy House, pwede mo kasama if i-improve nila yung quality ng flour.